para patunayan na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay siyang haligi at suhay, pillar and foundation of truth. Ginamit natin ang mga referensya, of course, ginamit natin ang Biblia sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambayanan ng Diyos na buhay, ang Iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, batay sa mabasa, ano ang mabasa natin? Iglesia o Biblia ang haligi at saligan ng katotohanan? Kahit sa iba't ibang salin, the Living Bible, sa English Standard Version, mga kapatid, the church talaga, the pillar and ground of the truth. At itong sinabi sa Biblia na the church is the ground and pillar of the truth, ginamit natin ang fundamental doctrine. Ano ba ang mabasa sa naturang aklat? Ito, sa pahina 140, the church as the pillar and foundation of truth. Ngayon, wala daw umanong mabasang Catholic. Tinututulan ba nila yung ginamit natin dahil ginamit natin ang paraphrase? Halimbawa, itong paraphrase na ito sa unang Timoteo, di tinututulan to, mga kapatid, na ang mabasa natin, the whole Catholic Church is the pillar and ground of truth. And those officers and governors, it is taught, preached, and practiced, which belongs the promise of indefectibility. O so, nasa paraphrase yan, annotated Bible. Dahil gusto sila letra por letra, at hindi yan salin ng Katoliko, kundi salin yan ng Protestante. At ano ang simbahan na binanggit? Dahil gusto nila letra por letra sa itong a plain and familiar explanation by way of paraphrase sa John chapter 10 verse 16, dahil gusto sila letra por letra, thereof shall be united into one body of the church, with you, so as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church, under me their only head. O say, kahit na yung Ministry Magazine, dahil sabi ng kanilang aklat, what people need to know, the church as the pillar and foundation of truth. Kaya ginamit natin ang kanilang Ministry Magazine. Ano ba ang totoong iglesia? Ito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine. So, ang tanong, kung itong binanggit dito na nagpatuloy sa panahon yung tinatawag na Apostolic Ancient Catholic Universal Church, mabasa ba na yun ay tinatawag na Roman Catholic Church? Ito, sa isa nilang magazine, the Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Kaya ginamit natin ang Biblia at mismo ang kanilang referensya. Pero itong mga referensyang ito, di nila giniba. Ginamit natin ang kanilang aklat. Pero tinututulan pati aklat.